ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga kalamay nga adlaw kanatutanan ug welcome diri sa itong panaguban sa tutuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito mga galayas mga galano. Kamusta? Bitaw ay giulan na ba mo diha ang dapitan no kagahapon, grabe to. Ulan ni kag ay ulan ang downtown kagabi no. So basi karon no ulanon pud mo or basi na giulan dira sa inyong areas karon no. So, amping-amping doon. So, sama sa gingon kaganihan sa kuan mga igala. Sa ato ang usapang agrikultura, magdala na gidaan og payong. Kaganihan buntag. Ano akong gingon sa inyo? Ha? Dapat magdala mo daan og payong para inyong medyo mabawas-bawasan yung pagkabasa ba, no? Sa ulan mga igala. Anyways, mga katambayan, no? Karong kuno kapilan sa Batakon Friday mo ta karon mga katambayan no o sa mga pila ka mga kuan nato no last week nagisgutan na to tong mga kuan totong mga surrenderies mga igala katumama sa mga surrenderies mga igala ali sa surrenderies sa mga nadakpan na NPA din ni sa ato ang lugar mga igala sa ato ang mga areas mga igala no nga sakop sa East Mincom ug sa 10th Infantry Division no kung asa ang 10th Infantry Division mga igala wala na NPA na ginagukod mga igala no or kung naman siguro na musulod sa area mga igala gikan na sa laing areas no nganing diri na lang ni sibat no kay ginapursu magid sila sa ato ang kasundaluhan no para kuan na gid no maundang na ang insurhensiya dinhi sa tuwa sa Eastern Mindanao area mga igala no karon ang North Central o Central Mindanao na lang no pipila ka mga areas tunga mo ta kana ang pikas mga guys nasa West Mincom man mga igala Western Mindanao man so wala tay balita dito sila ha. Pero ilahan ditong kan mga katambayan no ilahang ginagukod dito is more on sa kaning mga radical group no mga Islamic radical group mga igala no nga well amot lahi lang siguro ilahang interpretation the way silang religion mga igala no kinamo pa mga Islam kanang part sa Islamic religion mga igala no or member sa mga relihiyon mga igala nga
peace-loving man, no? So, anyways, lahi lang gid siguro. Mao po na ang kwan po mga higala nga giingon nga ngano maglahi-lahi man gid ng kwan gid no, maglahi-lahi man gid ng interpretation sa mga abogado anong balaod. Parehas na naman sa libro. Pero ang maka-interpret lang gid ang mga final interpret lang gid ang mga higala, no. Kaya ang Supreme Court lang gid, no, or atong mga korte, no, even ang mga korte mga higala are still our courts are still subject for kwan mga higala, no, for kaning review, no. Napa na siya review mga higala, no, if iisaka sa Court of Appeals, no, for normal appeal ay normal na di abnormal regular appeal, no, kung extraordinary appeal, kung kuwari siya mga higala, no, appeal na siya, tapos napoy appeal mga higala, no, nga pwede na mo diretso sa Supreme Court like kanang certiorari if you are, tama ba ko? If you are questioning, no, the discretion behind that decision. Mao na siya mga higala, no. Mao na kung nabay grave abuse of discretion mga higala sa maong paghan sa maong decision. So, mao na siya ang mga nakan. But anyways, balik ta din sa to ang isgutan mga higala, no. So karon mga higala, no, kumpiyansa ang ato ang kasundaluhan mga higala, especially the Eastern Mindanao Command mga higala nga makuha na gino, no, papao na ginila ang NPA mga higala, no, dire sa ilahang area of responsibility, no, karong bago pa man mahuman ang third quarter kay wala naman lang ipangita nila, no, wala naman lang upat sa North Central Mindanao, upat sa Central Mindanao. So nanan na mo na siya dagako katubi tong walo bitaw tong Jaguar, katong kuha na siya mga higala, sub-unit po na siya sa vertical group po na siya sa kuan SMRC mga higala, nakpa naman dito sa Agusan, no. So mo na ang kuan karon sa to ang Eastern Mindanao Command, no, padayon sila sa pagkuan mga higala sa pagbukod ani, no, and aside from padayon naghimo po sila katong mga sustainment programs or operations, no, para mapadayon tong peace and development program, no, kauban ubang ahensya sa gobyerno, no, para kuan gyud, no, ma-sure, no, nga dili gyud pod makabalik ang ato mga komunistang armado diha sa mga kabukiran, no, nga part sa Eastern Mindanao Command area mga higala. Anyways mga higala, iya tabaglangan ato ng paminahon mga higala, no, ang tigpamaba sa Eastern Mindanao Command mga higala, laylain mga higala, Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Paminaw na to. Sa joint operational area sa atong Eastern Mindanao Command, no, nagapabilin nga insurgency free ang atong Davao Region o ang mga na-declare na po insurgency free. But to the remaining municipalities and provinces, gina-work out na nato together with other government agencies o nga mga local government units para makonsider, no, ang respective provinces remaining under sa 4th Infantry Division na ma-declare og insurgency free. And sa mga remaining nato, ma'am, na communist terrorist groups, no, under the area of 4th Infantry Division, nagapadayon ang atong mga focus military operations and other joint operational activity na ginabuhat para katong timeline, no, that at the end of the third quarter na mahuman nato ang atong internal security operations as we shift sa atong external defense. As of now, from January 1, 2005 hangtod karon, no, as to date, we already have a total of 549 individuals who withdraw their support, who were killed and captured, no, during an encounter. And we would like also to give an emphasis na katong atong declaration, no, on the third quarter as we shift sa internal defense operations, nag-increase, no, ang atong mga accomplishments, no, sama sa atong hibaluan as we check, no, sa atong mga Facebook page nato katong just recent encounter nato under sa 29 and 30 IB nato, no, katong series of encounters nga adunay 12 na firearms pod nga nakuha. So makita na to nga naay pag-increase and feasible po ang atong possible shifting sa internal to external defense. Okay, ma'am, pila pa din ato ang mga undeclared mga areas, ma'am. Pwede mga
To be declared, no, as insurgency. Yes, ma'am. Wala lang ko na exact figure, but specifically, ma'am, under the area of Fort ID, no, naana tayo mga na-declare, but as to number po kung pila, wala pa tayo ihap no kung pila gyud. Next na lang, ma'am, na itong akong ihatag ang figure. After nini, ipakuha na ito ang figure kung pila. Talking about declaration, ng good, ma'am, hindi lang siya no, on the part of the military, but adunay aspect po ng atong local government unit o other line government agencies nga magpahatag po og may requirement para ma-declare ang usa ka area of insurgency free. The total number of surrenderers, sir, all in all, sir, no, from June 2024 hangtod karon as to date, we already have a total of 874 from June last year 2024 hangtod karon na date, 874 na mga surrenderers. Yeah, 1 year na siya. Ikan sa paglingkod sa atong Eastern Mindanao Commander, no, General Bergante, niabot na siya 874 individuals who surrender and withdraw their support to the CTGs. So, compare sa last year, ma'am, mas taas ba? Kung siya, taas ba ni? Actually, nagkadaghan o nagkadaghan ang ihap. And talking about sa ihap sa pagdaghan, kaming mga surrenderers, they were given immediate assistance coming from respective local government units kung asa sila mag-surrender. And also they were enrolled sa programa sa atong ECLIP or the Enhanced Local Integration Program of the government. Ang uban po na doon ay mga kaso, they also applied for amnesty. And kabahin sa amnesty po, na tayo mga friends rescued or former rebels nga nahatagan ng amnestiya, pinagi sa programa ng atong amnesty program sa government. So they were taken care of good ang atong mga surrenderers. Under ISNINCOM, pila na ba ang ato ang nahatagan, na-grant na ang ilang amnesty? Last time, sir, sa ako na-monitor na natin mga 20 plus through as to exact, wala lang, basta 20 plus na mahigit ang nahatagan ng amnestiya under the program, under sa amnesty program na to. Lately, naaman ta ito parang forum na ginabuhat para mas ma-check pa ang uban nga nag-apply, no? Kaya doon na pa may pipila po ihapno sa mga surrenderers nga naay atubang kaso, so nag-a-apply pa po sila. Okay. Right now, ma'am, usa na ba mga preparation na to, ma'am, no, para mo shift na mo sa external defense operations? Kabahin sa preparations na to, katong sa mga nahabili, no, padayon ng atong mga focus military operations. Dili lang siya for combat activities, but we have different sustainable activities na kauban ang mga lain-lain ahensya sa gobyerno para ma-sustain na to, no, ang peace and development sa matag area. And as we shift sa atong external defense operations, aduna kitay aga nagalalain nga mga comprehensive trainings not only sa atong mga regular forces but even sa atong reserve force. Talking about reserve force, karong July 11 to 13, this will be next week na or this upcoming weekend, adunay pag-abuhaton nga first ever reservist challenge sa atong area sa Eastern Mindanao Command. This includes reservists from the Philippine Air Force, Navy, and Army. So this reservist challenge also will help mo sa atong mga reservists na ma-capacitate sila and ma-enhance ang ilang respective skills, no? Para pag ma-integrate sila sa atong mga regular forces, oriented ng atong mga reserve force. Okay. Last na lang, pila na lang ganitong groups na or nabilin? Under sa atong North Eastern, no, and the North Central Mindanao. Doon na lang ka political units. Or we have already 8 na lang kasi 9 ang remaining. 4 from North Central Mindanao and 4 ka remaining units sa North Central Mindanao. Okay. So kaya, ma'am, na by third quarter, yes, definitely kaya na to, no, sa mga nakita na to karon na mga accomplishments under sa atong 4th Infantry Division, kaya na to ma-achieve ang atong third quarter as we shift to our external defense operation. So, mga higala, no, ang pahayag ni Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista Maygala, ang spokesperson sa Eastern Mindanao Command. So, hopefully, good, no, ma-eradicate na ginan, no, ang komunistang armado, no, dahil programay naman lang kayo na sila mga katambayan, no, murag pipila na lang gina sila. So mo gito gingon ni
ni kaamihan no si Jam Sanggino mga igala nga pero wag di naman na sila mukha kay kanang mga nagarali-rali dira sa di man siguro nagasakag bukid. They are takot to saka to akyat in the bukid. Sorry. Mga tilang inside joke nila dito sa kwan. They are takot. They are takot. They are takot. No nga magkuan mato silang bukid. But anyways mga katambayan no, hopefully nga no. Kay karon mga kay di naman na sentro ang Davao. So na Davao gito. If you remember karon nitong anniversary ata tong kay Kwan tong pag 10 years ago to anniversary 1 day usa ka dekada na dahil nilabay nga dihang giparada ang patayng lawas ni Kaparago no isa sa Commander Parago no mas ilado sa Kwan mga igala no mas nailahan nga si Leoncio si Commander Parago no or si Leoncio Pita mga igala no karon ba to kagahapon no mo ni yung kwan mo ni ang gihimong funeral march diri sa Davao mga igala no gikan ni sa tuang amigo na kwan no pitikero mo na nilang term no mo ni siya mo na ang kwan mga igala ni Parago no 10 years ago Davao ang sentro sa mga NPA karon wala na diri Davao region ang kwan mga igala karon wala na diri ang gingon ni Jam dito na daw sila sa may Cagayan de Oro kay nga kwan dito sila naghahimo na daw talks about resumption of peace agreement no with GPH and CPP NDF NDFP pero ambot lang pud kaya kung mag-prosper 3 years na lang ang present administration no but anyways mga katambayan no balik kita man lang sa importante painumdum ni ato si Biana. Yes mga igala balik kita diri sa itong panaguban sa itong tuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ninyo Armando Finiquito mga igala. Okay mga igala dinhita sa itong langis gutanan no anyways mga katambayan no miubos no ang ato ang krimen no dinhi sa Davao City mga igala no sa ikaduhang quarter ning 2025 mga igala from 175 dahil mo lang tang 99 so 99 ta sa second quarter mga igala no so but pasabot ana mga katambayan no murag ning basining kon siguro na epektong 5-minute response pero bugay naman na diri sa Davao City di ba. Okay naman dara atong kuno na nag-say gid mag-viral gid mga igala katong dili dayon wala daw atong especially tong mga wala kay kuan no mga wala kay police nga mga area mo na ang isa sa mga hinungdan. Anyways mga katambayan no ato nakahinabi no si Police Captain Hazel Caballero Tuazon mga igala no tipo mababa sa Davao City Police Office with regards ni no so sumala pa mga igala ang ang top 3 gyapon nato diri mga igala is more on theft rape o kaning usa ni murder no pero kaning rape o murder ay dili sorry rape ay dili theft rape o physical injuries so wala di murder gamay kayo kaning rape o physical injuries kuani ning ubos ni ang theft ang ning taas karon no so anyways may gala ato ipapamina sa inyo ako interview kagahapon kay Captain Hazel Caballero Tuazon mga gala no with regards aning kuno unsa bay mga trends nga ningon ani ang ato ang nahimong crime volume for this quarter no unsa ba ang ilang ginabuhat no or efforts for them mga mga katambayan nga kuano mas mahimong mahapsay ug malinawon ang ato ang syudad sa Davao. Paminaw na to mga igala no Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office. Yes sir, based sa to ang monitoring sir no and then based na pod sa record sa Davao City Police Office from the January to January to March 2025 the first quarter sa kaninga tuig versus April to June 2025 sir. From first quarter sir taas ta sa kaso nga theft ang number 1 sir no, ikaduha ang rape, then physical injury, ikaupat ang robbery sir. And then for the second quarter sir ning baba ang ato ang
kaso sa rape and physical injury, sir, ni baba. Pero ang sa theft is ni saka ta, sir, no. Pero for the overall total, ni baba nga to ang 8 focus crime for the second quarter compared to first quarter of 2025. Sa total, ma'am, no, sa kanang 8 focus crime, pila ba ang first quarter? Yes, sir, for the first quarter, sir, no, ang total ani is 175. For the second quarter is 99. 99 for the first. So, natay total na 274 for January to June 2025, sir, for 6 months. So, ano sa factor, ma'am, no? Una-una to, ibaba ang physical injury and rape. Yes, sir, baba ang physical injury o rape for the second quarter, sir. We can observe na to for the first quarter nga taas siya. Mo nang nag-exert we effort nga to ang WCPD for the rape cases, sir, no, nga mag-adto sa mga mag-remind to refresh, sir, no, kung sa mga balaod na to sa rape. And then focus po na to diha, sir, ang mga possible suspects, sir, no, ang mga lalaki ato ang purpose diha, isa sa mga purpose nga ato ang pahibalon kung unsay mga penalties kung mang-rape sila, sir, no, especially sa mga minor de edad, kung ilaha ka ng lugoson mo, ng natay proactive measures, sir, nga ginabuhat before ma-commit ang isa ka kaso nga rape. And then for the, sir, no, for the physical injury, part of that, sir, for the effort sa ato ang kapulisan, especially sa ato ang mga stations, and also with this opportunity na address sa ato ang Ciudad Davao, ang ato ang information dissemination, sir, no, nga dili kailangan nga mag-away, dili kailangan na magpadala sa kainit sa ulo, kay naman tayo concern, no, sa mga physical injuries, usually dito mag-start sa barangay level. So pwede nila ipatawag sa barangay hall or barangay official kung isa to mga ilang ka kontra, sir, no, para matagaan ka ng solusyon. Dili kailangan nga moabot sa punto nga more than pa or mas worse pa sa physical injury ang makomit sa isa ka individual nga to sa iyang kalaban. So ang ato hada ang remind lang yun nato, sir, sa mga iunaing mga problema ato sa barangay para maistoryahan kung sa mga problema, especially kung managsilingan rapod, sir, no. Kaya usually ang mga physical injury cases nato is managkailara, sir, dili mga strangers. Ma'am, parang sa nak, ma'am, no, kanino ba kasagarang mga natala na to na rape cases ka? Paano magyapon? Akin ba yung atong late reporting? Yes, sir, ang rape cases, sir, no, sa 19 police stations usually is na ay kuan sa right after the incident, ang mga biktima mo report dayon sa ato ang stations mo nang magkanda kog kanang hot pursuit operation, sir, no, ato ang mga WCPD and operatives para ma-arrest ang mga suspects. And then naputan mga late reporting, sir, nga karon lang sila nag-ato sa police station, pero ang nahitabo is last year pa or mga niaging tuig pa. Ato nang ipaklaro, sir, no, atong i-explain ug tarong sa ato ang mga victims sa pagpanglogo, sir, no, nga ang kaso sa rape is 20 years ang kuanana, sir, no, nga pwede ka mag-file og kaso sa suspects. Adto lang sila sa police station, sir, kung asa sila nagpuyo para maka-file ta og kaso, sir. Kabasin ang kanang suspect, sir, no, nga wala nila gi-file o wala nila gi-reklamo sa police station is napa na sila yung mga gidang biktima pa nga gipanglogos niya nahadlok lang mo report. So mo nang hangyo lang nato, sir, kung biktima ta sa pagpanglogos, mo to dayon ta sa nearest police station para madakop dayon nato ang suspect, or kung dili man maabtan og kanang pila ka adlaw or tuig ba diha na mo maka-decide og report, pwede gihapon na sila maka-file og kaso nga rape against suspects, sir, no. How about kung gingan nila sa mga proactive measures, ma'am, na para padayon na ito na mapababa ang kaso sa rape dali sa Davao? Yes, sir, ang Davao City Police Officer na natay programa, sir, kaning Uplan Kilos, kaning kababaihan, kilalakinan, kabatanunan, igiya batok sa pagpanglogo, sir, no, mo na initiative effort sa ato ang Davao City Police Office para ma-lessen ang kaning kaso nato sa rape kay Davao City, sir, 182 barangays natay mga daghang mga areas diha, especially sa mga layo-layo nga lugar nga naay mga cases of rape. And then usually ang naigani mga suspect is part of the family. Talagsara kayo na nga mga strangers nga sa kaso sa pagpanglogo, sir, no. Mo nang atong effort, sir, dili lang unta effort sa ato ang kapulisan, sa atong WCPD when it comes to rape cases, kundi tabangan pud ta, sir, no, sa mga nasa mga barangay, especially the social workers nga na-assign sa mga barangay, sir, no, nga tabangan pud ta pagpasabot sa mga ginsakupan sa matag barangay kung unsa ning kaso nga rape.
Kay ang rape sir is dili ni siya once sir no kanang normal nga mga kaso nga nahitabo. Dili gyud ni siya ingon nga na ay mahitabo nga rape imong ipang istorya, confidential ni siya. So dili dapat mahadlok ang mga biktima sa rape cases kay confidential ni siya, dili i-divulge or disclose ang inyong mga pangalan diha sa inyong mga lugar. How about sa ma'am? Ano factor ng taas ang theft cases na sa from first quarter baba abot sa second quarter nga taas siya? Yes, sir. For the first quarter, sir, no, is mas baba compared to second quarter. Ang January to March is baba ang theft, then pagka second quarter is nitaas. Based on our observation, sir, no, ang kasagaran sa theft cases nato is magtaas siya during padong December or before mag-start ang klase or mag-start ang klase. Mauna nga ato ang effort, sir, especially sa ato ang Lending Police Station with our concern no, program o ang nato ang Upland Rats Tugis na tayo monitoring, sir. And then hangi lang po nato sa mga nakawatan, dili mag-post lang sa social media, sir, no, nga gikawatan sila. Hangi lang nato nga mag-adto sa police station para makandakan kana og kana investigation. Kay kung masutan nato, sir, especially kung may mga CCTV footage na makita nga mga hitsura diha, natay mga rogues gallery, sir, no, sa mga tao nga involved sa pagpangawat. So possible ma-identify nato para makandakan ka na o ka ng follow-up investigation para ma-locate or para ma-file nato ang kaso sa Office of the City Prosecutor, sir. Ano usually nagahitabo ng mga theft incidents, ma'am? Ang mga theft incidents nato, sir, no, based na sa ato ang record, mas taas man gud ang ato ang shoplifting, sir. So kanang nag-ano siya, nakapataas sa figure nato ang kanang kawat sa sulod sa malls. So ang kanang kawat diha sa mga balay, kuan na kayo na sa compared to shoplifting nato. Kaya ato ang concern shoplifting nga record bisan pa na og 200, 100, 500 pesos ang item nga ilang gikuha, ma-appeal yun na sa ato ang figure for the theft cases sa atong 8 focus crime. So, wala din siya ginapanan kung ginandayon na ginakain ng kaso. Actually, sir, ang ato ang Davao City Police Officer no gina-encourage yun nato ang mga business establishment owners nga filean og kaso ang kaning mga nangawat sa ilang mga malls. Dili to answer no dili kanang wala on na atong times 10 ingon ana, sir, unya ipagawas unya mangawat na pod dugag na pod sa ato ang record for the theft cases sa ato ang Davao City Police Office sa Davao City mismo. So murag kuan kayo ang theft cases pero ang kuan anang uban diha is 100, 200, 300 pesos kay shoplifting. Ang dares ana gagmay ra kay ng sponsor kanang dagko ug kanang mga amount sa pagpangawat. Kasagaran gyud sir shoplifting for the theft cases na to. So wala pa may balak ng murag or wala pa balak ang tambag kung si acting city director, Officer in charge na i-meeting ang mga security agency and mall managers para ano ng problema. Actually, sir, naatay pa na sir ginabuhat ang ato ang operation, sir, no, Police Lieutenant Colonel Michael Sigido sa mga establishment owners, ilahang mga security guards na atay mga initiative nga ginabuhat ana, sir, para ma-lessen or kung di man mag-stop, at least ma-lessen, sir, no, ang kaning shoplifting nato nga mga cases diri sa atong area of responsibility kay sa kuwang giingon maka-apekto mo siya, sir, no, sa ato ang 8 focus crime so taas kayo ang atong theft cases. So in fact, ang uban ana is gagmay lang kayo nga mga items nga gikawat. So unsa pa lang ginabuhat ni sa operations, no? Naga-conduct meeting, sir, na sa mga usay gani mga owners, mga security guards, so natay. Yes, sir, ginabuhat na time pa ni Sir Lucas from the previous kuan pa siguro city director. So natay mga initiative ana, sir, nga ginabuhat natin mga proactive measures na ginabuhat ana, sir, para at least ma-lessen ang mga cases sa robbery, theft, anong ingon ana, sir, so natin mga initiative nga ginabuhat ana, sir, ang Davao City Police Office. Maka-affect yun siya grabe ang promote sa mga vloggers na pwede ang gawas-gawas sa cellphone, sa dalan, tapos mga tayo taas. Pero sir, so far wala may di naman ta makabalaka, sir, no, sa ato ang security dito sa Davao City sa pagpangawat, sir, no, kay gumikan sa kanang shoplifting, sir, kanang mga pagwapa ng mga pagkaon, so dili man ingon nga na kay gibilin diha kaon. So seldom ra kay na mahitabo diri sa ato ang kuan syudad sa Davao. Usually sulod sa mall kanang mga gamit, sir, gipangkawat nga pamaligya ba diha sa sulod sa mall. Pero ang kanang ipangbili nimo diha mag cellphone ka sulod sa jeep, wala.
kanang kawaton mo cellphone wala na mahitabo. Wala na mahitabo. Still ra kayo na mahitabo diri sa ato ang cancer syudad sa Davao. So makaingon ta na tama to nga number 2 ta na safest na lugar sa Pilipinas. Yes sir, makaingon kita sir no, as per observation naman siguro as lumulupyo diri sa syudad sa Davao, maka-observe gyud ta compared to other places nga safe gyud ang Davao City compared to other areas. Kay dili ka basta-basta dili ka maka-cellphone sa laing lugar, sulod sa pampublikong lugar sir no. Sa laing lugar dili ka pwede mag-cellphone sulod sa jeep, pero diri sa Davao City bangay pag gani mo maggagamit og cellphone, so makagamit pa ka sa imong mga alas, maglakaw-lakaw diha sa kalsada. Sa uban nga lugar diha dili ka makabasta-basta suot imong mga jewelries kay is not sold. Pero diri sa Davao City ra gyud ka kanang komportable ra gyud ka nga maglakaw-lakaw diha sa ato ang mga kalsada. Kay kung na may mga panghitabo sir no, isolated cases kay dili gyud na siya usual nga mahitabo diri sa ato ang syudad sa Davao. Gumikan kay dili lang ni efforts ang concern no, ang pagka-ikaduha nga safest city ang Davao City, kundi effort ni sa Davao City Police Office, other security forces nga diri sa Davao, especially ang matag-usan nato sir nga mga Davaoenyo nga dili ta gusto nga na maghitak ang mga dili maayong buhat diri sa ato ang syudad sa Davao. Mao nang maka-proud kita sir no, ma-proud ta usay nga pag ingon ta nga basta taga Davao City disiplinado kay makita ang pud nato na sir nga diri sa Davao City safe gyud ta, dili lang ang pagka-safe sir no nga wala kay mga krimen nga nahitabo, apil pa pud diha ang pagkalimpyo sa ato ang syudad. So sa Davao City Police Officer lalipay mi kay part of that sir siguro sa safety city is ang effort pod sa Davao City Police Office. Yes, mga igala, mga ito no, atong interview, taas ito nga interview ng mga katambayan yun, no? Of course, no, para mas klaro, no, mga igala, no, ang tubag, no, o gusto pa ba dapat, no, although, mga na karon mga, ano kay, taas atong theft, ato ang theft na kaso, no, pero daghan kay po nag-promote nga walay mga wat din kanang left unattended na mga bagay, mga bags no nga ginahimo gihapon no. Actually mo tang giingon mga katambayan no nga ang nakadaghan sa tuang theft incident kay kanang mga shoplifting. Mga 100 kasagaran nasa mga personal kanang cosmetics mo na siguro mas sila masilaw no. Mas para sila siguro uban trip or nagiuban sindikato. Wala na itong gingon pa ni Ma'am Catherine de la Ringa, kasuhan na lang ninyo no para para mutagam. Okay, bumong gunang kon taas kay ato ang theft incident tapos paguman mingon tang wala kayo mo promote ba tapos mo na rin makahatag hugaw sa tong record sa tong bad record charing tao wala yung makahatag og kaning kahugaw ba no if dili ninyo natuluyan kay matala man na kay inyo man gipablatter inyo man gipakuan ipabayaron na ninyo iatras inyong kaso di ba? So sayang efforts tong kapulisan no sayang efforts itong kapulisan. Anyways, may galaw na tayo kong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga katambayan. Ako yung nakaban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, ang tusunod sa daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. Happy weekend kanatong tanan.